Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat yan sa Pilipinas at syempre sa buong Asian countries kung saan ka man napalop ng ating mundo. Good morning, good afternoon, good evening, good noon, at good night sa mga matutulog na at syempre po sa mga may oras pa at hindi pa po puyat ay invite ko muna kayo na magstay at mag-enjoy sa ating All About G, the Green Girly Kitty Patuti Iguana Daily Vlogs. Ngayon po ay araw ng Lunes at kahapon po ay Sunday at kakatapos lang natin ng ating 171st Team Corona Premier Promotion. Siyempre, congratulations po sa lahat na nag-premiere. And job well done din po sa lahat ng mga nag-host at kasali na po ako dyan. Ako po ay 12 noon to 5 p.m. Philippine time na host and followed by Yams OFW Vlogs and ang ating 8 o'clock to 10 o'clock ang aking Beshi Merle Stani Vlogs. Ayun po, ay sobrang saya po ng ating premiere promotion at marami po tayong mga guests, singers. Siyempre, utang na loob natin yan sa kanila dahil po kung hindi po dahil sa kanila, hindi po naging masaya ang ating mga events. So alam niyo na po kung sino po kayo at kung sino po yung naging gumawang successful ang ating mga events. So sa lahat ng mga sumali at lahat po na nakipag-support and syempre sa mga nag-entertain, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. And you belong to the team. Kahit po hindi po kayo official member, but you made the team very successful. You made the event very successful. So parang party na po kayo ng ating team. Welcome po sa Team Corona. And of course, sa daily vlogs ng ating G, the Green Girly Iguana. Ating cutie patuti na iguana na super bait po yan. Mabait po yan si G natin mga masters. Kaso gutom na gutom lang po yan. Gutom na gutom po yung G natin dahil po ay hindi po ako natulog sa clinic, sa bahay. Doon ako sa clinic natulog kagabi. So, umuwi na ako dito. Ano na? Uwing gabi na po. Ayun na po. At feel na po ng G natin na kailangan niya na pong umalis. Kailangan niya pong umalis ka po dahil po ay nasa ano po tayo. Bukas po yung pintuan ng kanyang bahay. Plus, bukas yung pintuan ng buong bahay. Ng likod ng bahay namin. So, yun po ay, ayun o, feel na ng G na pwede pala siyang umalis ka po. Yun na po sana yung time niya, chance niya na mag-escape. Pero hindi pwede, G. You cannot go out. Daddy don't want you to go out because it's a big risk. Alright? Siyempre, ni-risk yun. It's gonna be a big accident if you're gonna go out because it's not safe to be there outside. Alright? So, alam na po ng G natin yan. Paulit-ulit natin sa kanya yan. Depende sa kanya kung naiintindihan niya. Kasi siyempre, ang utak ng G natin ay hindi pa utak natin. Si G po ay isang iguana na hindi po nag-iisip katulad ng kaniyang daddy. Ayan po. Ayan, tingin-tingin lang po siya. At syempre, lalagyan natin ng pagkain ng ating G sa kanyang food bowl. Ang food bowl niya ay linagay natin dun sa kabila. Yan, ano pa yan? Pakipot-kipot pa yan si G natin. Kunwari hindi nila nakikita na maglalagay tayo ng food sa kanya. Yan. Kunwari daw ay kisa pa pikit mata daw si G natin. Ayan, pag nakita niya pong maglalagay na po ako ng food niya, ayun, diretso na po yan doon sa kanyang bowl. Kasi po gutom na po yun ng G natin. No? Tingnan mo, oh. Kapag nakita niya maglalagay na po ako, ay diretso yan. Pero, not there. Here, there he goes. Ang ating gutom na G. Kaya atake na po yan sa kanyang pagkain. Ayan. So, kamusta po ang ating mga masters, ang ating mga ka-G?
ano ba ang mga latest, ano ba yung mga bago. At I hope po ay kayo po ay unti-unti na rin pong nasasanay po na gumising sa Pilipinas, gumising ng umaga. Dahil po yan ang pinaka-healthy way to start the day. It's the healthiest way to start the day is to wake up before 6 in the morning. Alright? Bakit? Dahil meron po tayong tinatawag na body clock at meridian clock, kung saan po na by 6 o'clock ng umaga, ang ating large intestines po are very active. So, kailangan po mag-poops. Yan po. Dapat 5:45 to 6:15 around that time po ay tayo po ay nagpo-poops. Dahil po kailangan magtrabaho po ang ating large intestines. Ayan, magbabawas tayo ng dumi. And ngayon po ay lalagyan natin dito ng bowl si G sa kabila. Siyempre, kanan natin yung kanyang kiwi. Ayun, nakita niyo naman ang kiwi. Nakikita niyo naman ang kiwi. Ayan, ang G natin. So, large intestines are active by ganung oras, 6 o'clock ng umaga. So, kailangan po ay gising na po tayo ganung oras dahil po kailangan nating i-release ang ating bowels. So, pag sinabing release the bowels, yan po ay magpupu. Right? And then po, ang ating stomach by 10 o'clock, by 8 o'clock is active. So after 2 hours, another organ, another channel is active, or another meridian is active, which is ang stomach meridian. So when we say stomach, yan po yung saan dumediretso po yung first, ang food natin from the esophagus. So galing po sa lalamunan natin, papasok yan sa stomach dahil po merong function po yan. Yung stomach juices natin ay mag-burn, mag-churn at mag-metabolize po ng pagkain. Kung ano mang pumapasok dyan sa loob ng ating stomach, ay parang konting maliit na bag po yan. Parang bag talaga yan yung stomach natin. Pag pumasok dyan, doon siya po take place yung ating chemical processes of digestion. Okay? Na po yung kanyang kiwi. So medyo inog na po ang kiwi ng G natin. Ayun, kiwi oh. Bagong-bago po yan mga masters. Oh, di ba? Na-master ko na kung paano balatan ng kiwi. Ayan. At syempre, ilalagay natin yan sa kanyang bowl nung maliit pa si G natin. Ayan, kitang-kita niyo na po yung kanyang kiwi. Ay, ang G natin, mga agaw na. Bahala ka na dyan. Hindi ko pa nga na ayos eh. Hindi ko pa nga natapos mag-slice. Inaagaw mo na. O, bahala ka na sa buhay mo. O, diba? O kaya, importante talaga po sa atin mga masters na pag kumakain tayo, nasa tamang oras. O, diba? Kasi, yung pagkain natin ay may mga, may mga dadaanang mga organs yan. So, yung distansya po ng ating pagkain ay breakfast natin ay dapat alas 8. And then yung next meal natin, which is yung 12 o'clock, which is the lunch. And then 6 hours after, yung ating dinner ay at 6 o'clock ng gabi. Yun po, importante. At kailangan ay solid ang ating pagkain. At as much as possible po, ay iwasan po natin yung mahaluan ng liquids ng ating food. Dahil po meron na po tayong liquid na yung mga acids at enzymes na siya dapat yung tutunaw sa pagkain. So pag hinaluan natin ng liquid yung ating food, unfortunately po ang sopas po ay included din po sa liquid. So kahit anong liquid po na more than 1/4 ng tasa ay strong enough po para masabotahe or maapektuhan yung digestive system natin. So smoothie
or juices are also considered beverages. So pag iinumin mo po ang iyong lunch or inyong breakfast in the form of smoothie or powdered drinks or mga sinasabi po nila dyan na meal replacements, so iba yung epekto niyan. Kasi pag hindi ka po ngumuya, hindi ka po nag-chew ng inyong food, unfortunately po ay hindi mo po mai-ignite o hindi mo po maumpisahan ang process ng digestion. Kasi once na pa tayo ay mag-umpisang ngumuya, yung ating stomach juices ay mag-uumpisa ding mag-produce at yung ating mga bituka, yung ating mga intestines po ay magsisimula din sa paggalaw-galaw. So, ibig sabihin po mga masters at mga ka-G, na yung ating dapat pagkain po natin, pag kumain po tayo, yun ang aking ibig sabihin, ay kailangan po talaga tayong magnuya ng ating kinakain. So, solid foods dapat ang kakainin natin. Alright? So, try your best to avoid drinking liquids during meals. Huwag tayong uminom habang kumakain. So, magbibigay po tayo ng 1 hour interval. So, iinom tayo. As much as possible, try to avoid cold drinks. So, let's just do warm, room temperature or hot beverages like hot tea 1 hour before. And then, maghintay tayo ng 1 hour, di ba? Tapos, inom tayo 1 hour. Wait. Kakain po tayo. And at least spend 30 minutes to 45 minutes eating. As much as possible, iwasan po natin ang kumain ng mabilis. Dahil po pag mabilis, ay mabilis din tayo mabilaukan, mabulunan. So pag nabulunan po tayo, ay automatically sa brain natin, sa utak natin, ay kailangan nating i-push yan ng tubig. Akala natin ay dahil nagmamadali tayo, kailangan talagang meron tayong tutulak ng pagkain in the form of the liquids. Maling-mali po yan. Maling-maling concept po yan. Kasi actually, mga masters at mga ka-G, kung nabilaukan ka na, pag nabilaukan ka, hindi po safe na iinom. May tinatawag tayong first aid maneuver dyan, which is the Heimlich procedure. Kung baga, may pupunta sa likod mo at merong magmamaneuver, may maglalagay po ng kanilang fist or kamay sa iyong parang sigmoid process sa center ng inyong dibdib. Merong procedure dyan na tinatawag dyan. Heimlich procedure po yan. Kasi po, kung meron pong nabilaukan na yung pagkain po ay bumara at ininuman mo ng tubig, ay may tendency po na pupunta po yun sa lungs mo. 'Di ba? So bawal talaga yan. Hindi talaga yan. May procedure talaga dyan para tawag Heimlich procedure. Mag-research na lang po yung Heimlich procedure na yan. So, hindi po yun. Hindi po pwede na iinom ka. As much as possible, hindi po pwede na iinom ka habang kumakain. At, itutulak daw. Sabi nila, wala bang panulak sa kinakain? Yan, at dahil po dyan ay malaki ang possibility na mayroon magkakaroon ka po ng indigestion pag umiinom habang kumakain. Hindi mo ba binibigyan ng tsansa yung inyong enzymes mismo ang magtatrabaho, tutudaw sa pagkain. Ayun, akala natin ay tama yung ginagawa natin pero mali pala. Kaya po it will end up na at the end of the day ay pagod ka or after a few hours after ka kumain ay pagod ka or meron kang cravings. Yun ang mga katawan mo ay maghahanap po ng something sweet like candies, chocolates, ice cream, french fries, or anything starchy or anything fatty. Meron kang tinatawag na cravings. Ayun, diyan na pumapasok yung cravings sa pag-inom ng soft drinks, ng soda, or yung iba dyan ay
lollipop or mga candies, chocolates. Ayun. So, I hope ay liwanagan po tayo mga masters, mga ka-G. At itong lecture na to ay very important. At actually, pagod na pagod ako at antok na antok ako. Kaya hindi ko talaga alam kung anong lumalabas sa bibig ko ngayon. Dahil po ako ay nag-host kagabi sa ating team Corona Preview Promotion. At syempre, congratulations po sa lahat lagi ulit ng mga host. Kasamahan ko ang ating Yams OFW Vlogs at Beshi Merle Stanley Vlogs. Maraming salamat mga sakalam ko mga co-hosts. At sa lahat po ng umakyat sa aking premiere, sa aking hosting, maraming salamat. At sa lahat ng umakyat at nag-support sa aking mga dalawang kasamahan. Kita-kits ulit tayo sa Martes para sa ating 172nd Team Corona Preview Promotion, and Thursday and every Sunday na naman po. At Sabado, tambayan naman pag Sabado. Alright, at maraming salamat ulit sa inyong love and support mga masters at mga ka-G. At kung sino mo yung nandito ngayon, mga classmates natin, at sa mga bago, maraming salamat. At kung sino mga live dyan, puntahan natin at supportahan natin. Kung sino yung nakita nyo dito sa ating live ngayon, ay don't forget na subscribe at hit ang full bell notification. Maraming salamat mga masters and mga ka-G. God is great. Yahoo!